Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, ayusin ko yung charcoal canister ng aking Toyota Corolla 2E engine. Yan, makita mga kapatid doon. Matagal na siyang walang charcoal canister dahil sira po yung aking perch. Yan, sira po ito mga kapatid. Kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang siya. Kaso mo, yun nga, nangyayari, nangangamoy gasolina ngayon sa aking sa loob ng aking cabin, ng aking sasakyan. Kaya subukan ko ulit paganahin yung aking charcoal canister. Dahil nga sa sira yung aking charcoal canister, ang sira talaga niyan yung yung totototong perch. Paano mo malalaman kung sira siya? Mga kapatid, dito bali mga kapatid, itong perch na ito ay normally closed. Ibig sabihin, pag hinipan mo yan dito, kailangan wala lalabas na hangin dito. Vice versa, maghipan mo to, wala lalabas na hangin dito o positive pressure. Yan. Nang tines ko, wala. Zero na to. Sira na siya. Mangyayari, yung mga gas fumes na maiipon dito, mag-escape lang. Mag-escape lang siya. Kaya maganda, meron tayong working na purge valve. May nakita ko sa grupo, nagpost si kapatid G. Vansquero. Yan, nakuha ko yung idea. Ito yung pinalit niya na purge valve. Ito, yan, pang ano to, Chevrolet Buick. Ito po, ang bili ko po dito ay 510. Ito po kasing ganitong purge valve, very rare. Madalang ka na makahanap ng ganito. Tapos minsan pa napakamahal. Kaya ito na lang ang subukan ko ikabit. Yan. Yan. Try natin kung mawawala na yung problema ko doon sa loob na aking sasakyan. I-test natin itong ating nabiling purge valve kung gumagana siya. Kagaya na sabi ko, ito po ay normally closed po siya. Ibig sabihin, sarado po yan pag nilagyan nyo ng positive or negative pressure. Ang gagawin natin, try natin lagyan ng vacuum pump. Kita nyo mga kapatid doon. Ayan, nag-hold siya ng vacuum pressure, hindi bumababa. So gumagana yung valve niya. Ayan, may vacuum pressure. Kapag na-energize siya, nalagyan ng kuryente, mag-open siya. Kaya by theory, itong ating na to, gauge, babaksak ang niyan, ang vacuum niya, vacuum rating niya. Yan, kita nyo, nag-hold. Kaya ayun, maganda. Ito ay naka-normally closed. Check natin mga kapatid yan. Swerte ko mga kapatid, nandito pa yung original na wiring ng aking charcoal canister. Original wiring niya is ito, merong black and orange. Kabila naman po is white and black. Yung white may stripe na black. Ito naman black wire, ang mayroon siyang stripe na orange. Halimbawa naman, unfortunately, wala na kayong wala na yung wire para sa inyong purge valve, pwede kayong mag-direct yung isang wire na to. Ito, positive po yan itong red. Ilagay nyo po to sa ignition wire. Ignition wire po, ang wire na yun po ay kung babaybayin nyo sa distributor, yan. Sa ating distributor, yung wire niyan dalawa.
Meron po dyan ngayon. Ganun din. Black with orange stripe. Yun, pwede nyo siyang i-tap. Ibig sabihin, itatap natin to sa ignition wire. Yan. Tapos yung kabila, ground na lang. Kahit i-body ground mo na lang. Yan, ganun po yung diskarte. Okay. Ngayon, lagyan natin ng kuryente to, i-energize natin. Yan. Ang gagawin ko, para makita ko, pa-startin natin yung makina para makita natin kung mayroong battery indicator, may shorted ba siya. Try na natin i-paandarin yung makina. Mga kapatid, nawala yung battery indicator. So okay, hindi shorted yung ating wire. Okay pa yung wire natin. Tingnan natin. Ayan ang mga kapatid, nang na-energize siya, ayan, nawala yung vacuum. So nag-open na tong ating purge. So working na maayos tong ating purge. Lagyan natin ng vacuum. Ayaw na, oh. Ayaw na, oh. Ayan. So okay tong ating purge valve. Okay, bali mamount na natin dito sa chassis. Ito. Ating charcoal canister. Yan doon. Dalawang 10mm lang yan mga kapatid na bolt. Yan, yan natin lalagay yun. After natin siya may kabit, yan, gawin natin, kabitan natin siya ng hose. Ito yung hose. Yung hose na dito sa ating charcoal canister, yung pinakamalaki, papunta sa ating carb. Yan. Ito yung nabili kong hose. Ang size po niya is ano ba? 7/16 fuel and oil hose. 7/16 inch. Yan. 1 metro po ito mga kapatid. So tingin ko mga 2 feet lang, okay na. Napasobra pa nga ako ng bili. Okay, yan, balik. Dali lang. Gusto kong mangyari, yung hose dito, magagapangin ko dito. Diyan, papunta dito sa ating charcoal canister. Yan. Take note mga kapatid, kung wala kayong charcoal canister, dapat ito na may plug yan. Ganito. Kita nyo, nilagyan ko ng plug, oh. Gawa na pag hindi nyo yan nilagyan ng plug, mangangamoy gas ang inyong sa loob ng inyong sasakyan. Although yung sa akin nangangamoy na gasolina paminsan-minsan lang dahil nga may plug to. Lalo na pagka nananakbo kayo ng mga 140, 150 kilometers per hour, yan, maangamigas po yung loob ng inyong sasakyan. Kaya dapat po yan naka-plug. Okay, di bali kabit na natin to, itong hose. Ayan, naikabit ko na yung ating hose. Ito, punta sa ating canister. Ngayon, dito ko ipoposition yung aking purge. Ayan, gusto ko dito ilagay. Ayan, dyan. Ayan, ganyan. Ayan, tapos lalagyan ko na lang ng cable ties. Fix na lang natin ng cable ties yan. Ngayon, kailangan ganito yung position niya. Ito, yung nakakonect papunta sa carburetor. Ito naman, nakakonekta papunta sa charcoal canister. Ayan, nakalasulat naman, oh. Ayan, basa, can. So ito, papunta to sa charcoal canister. Ganyan.
putulin natin to, kapitan natin. Yan, nakat ko na ating hose. Kaso mo problema natin ito, masyadong malaki yung butas na ating hose para dito sa ating perch. Ayan, no? Alog-alog siya. Uwi natin, bilhin lang tayo ng hose na ganito. Yan yung plastic, yung ganitong size. Dali, susunod muna natin itong dito. Support natin perch. And then may fit na natin tong ating hose. Yan, tapos lagyan natin ng hose clamp. Yan, nakabitan natin ang ating perch valve. Ikabitan natin. Nabuwas pa ako mga kapatid ng hose dito. Sobrang mahaba. Yan. Originally, kumbaga may level yan. Kailangan ito mas mataas kaysa dito para in case na magkaroon ng overflow ng gasolina, dire-diretso yung gas papunta sa charcoal canister. Kaya hindi pwedeng mas mababa ito, hindi makakakit dito yung gas. Kaya dapat ganyan itsura nya. Kumbaga may level siya. Yan, ganyan ang ginawa ko. Ayan, ilagyan ko ng cable ties. Basically, gagawin natin, i-rewire natin to. Again, itong red, kung original pa to, itong ano nyo, wiring ninyo, dito nyo ikakabit. Sa black, with orange na stripe. And then yung black, ito, dito naman siya sa white with black stripe. Yan, wiring. Ayan, tapos na ako mag wiring. Finally, ito na lang yung mga vacuum hoses na lang dito sa ibabaw. Ito mga kapatid, ito yung para sa papunta sa carburetor. Ito, itong isang to, kinakabit ito mga kapatid sa ported vacuum port, hindi sa manifold ha. Kaya kung ito yung carb nyo, dito po siya ilalagayan. Yan. Pwede rin dito, pero hindi ako nagkakamali, dito yung nasa manual eh. Ayan, dito siya ikakabit. I-wrap lang natin siya doon yung ganun. And then ito naman, yan, madali lang, dito na siya ikakabit. Ikakabit na ito. Tignan sa kabila. Ito siya. Ito. Ayan. Kinabit. Kabitan natin yung air cleaner, then start na natin yung makina. Okay, yan na mga kapatid. Tapos na. Basta tayo magkabit ng ating charcoal canister. Ayan. Sayang, sana gusto ko tanggalin na to eh. Gusto ko tanggalin to eh. Directly ko na lang sana ikakabit itong hose na to dito sa ating canister. Kaya lang pareho silang female eh. Parehong female. Nahihirapan ako. Kaya kinabit ko pa rin to. Take note mga kapatid, dapat ito naka-open ha, naka-open. Pag yung naka-close, hindi po pwede. Hindi po pwedeng naka-close yan. Kailangan naka-open to. Ayan. Tandaan nyo yan ha. Tanda rin na natin yung makina. Dito tayo. Ayan, malamig. Ayan tayo. Start natin. Tingnan natin kung mayroong tawag doon, battery indicator.
One click siya, walang apak-apak sa gas, and good. Ayan, walang battery indicator. Okay ang ating pagwa-wiring, walang grounded, and ayan, mandar na. Huwag mo nga to. Okay na. Ayan po mga kapatid, okay na yung ating charcoal canister. Pagagamit ko na lang kay Mrs. itong sasakyan, paggamit ko sa kanya ng mga 1 linggo, then bigyan ko na lang kayo ng update kung yun, nawala ba yung problema ko, yung amoy gasolina sa loob. Ayan, sana po nagustuhan yung mga kapatid ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.